May mga bagay sa mundo na hindi mo nakikita, ngunit nagtatakda kung saan ka mapupunta sa huli. May mga tao na kahit puno ng kabutihan sa mata ng iba, malayo sa kaligtasan sa paningin ng Diyos. Paano mo malalaman kung kabilang ka sa kanila o kung may kakayahan kang makaligtas? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 uri ng tao na sinasabi ng Biblia na hindi maliligtas at magiging malinaw sa atin kung paano ito umiiral sa ating araw-araw na buhay. Alam mo ba na may mga gawi at kaisipan na tila normal sa lipunan, pero itinuturing ng Diyos na delikado sa kaluluwa? Ito ay mga bagay na maaaring nakakaapekto sa iyong relasyon sa Diyos at sa iyong kapwa nang hindi mo namamalayan. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin ang nilalaman ng Biblia sa wikang Tagalog. Ang bawat salita sa Biblia ay may layunin at ang pag-unawa sa mga babala nito ay makakapagligtas sa atin sa kawalang katiyakan ng mundo. Hindi natin maikakaila na marami sa atin ang nahuhulog sa bitag ng kasalanan na parang walang mali sa paningin ng tao. Ngunit sa mata ng Diyos, may malinaw na hangganan sa tama at mali. At may mga taong tanging kapahamakan ang hinihintay kung hindi sila kikilos. Ano ang pagkakaiba ng isang ordinaryong pagkakamali sa isang pagkakamaling magdadala sa kawalang kaligtasan? Sa pag-usisa natin sa 8 uri ng tao, makikita natin ang katotohanan na minsan ay tahimik na pumapasok sa ating buhay at nagbabanta sa ating kaluluwa nang hindi natin namamalayan. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahan pa ring magbago. Ngunit kailangan nating malaman ang mga babala at tanda bago dumating ang huling sandali. Ito ay hindi para takutin ka, kundi para gabayan ka at bigyan ka ng malinaw na direksyon sa tamang landas. Ang pag-alam sa mga ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na magpakatino at maging mapagmatyag sa iyong mga desisyon at kilos. Hindi lang ito kwento o aral, ito ay babala na may kapangyarihan na magbago ng buhay kung ito ay susundin ng buong puso. Number 1. Ang makasalanang taong walang pagsisisi. Ang unang uri ng tao ay yaong palaging nasa kasalanan ngunit hindi nakararamdam ng pagsisisi. Sila ay patuloy na lumalakad sa kanilang sariling landas nang walang pakialam sa tama at mali sa mata ng Diyos. Sa kanilang puso, ang kasalanan ay tila normal at hindi dapat baguhin. Ngunit ang Biblia ay malinaw na ang walang pagsisisi ay hindi makalalapit sa Diyos at hindi maliligtas. Sila ay madalas ipagtanggol ang kanilang mga gawa, kahit mali, at minsan ay nagiging mapanakit sa kapwa. Ang kanilang mga salita at aksyon ay puno ng pagmamataas at kayabangan. Hindi nila nakikita ang kanilang sariling kasamaan dahil sa kanilang pagmamataas. Ang ganitong pag-uugali ay nagbubunga ng espiritual na kamatayan at kawalan ng kapatawaran. Ang mga taong ito ay madalas pinapaniwala ang iba na ang mali ay tama at ang kasalanan ay walang epekto sa kaluluwa. Sila ay nagtataguyod ng kanilang sariling interes at iniisip na sila lamang ang makakagawa ng desisyon para sa kanilang buhay. Sa kabila ng maraming babala, patuloy nilang inuulit ang parehong mali at hindi tumatanggap ng gabay. Ang Biblia ay nagsasabi na ang puso ng makasalanang walang pagsisisi ay matigas at hindi madaling maunawaan ang kalooban ng Diyos. Sa araw-araw na buhay, makikita natin ang ganitong uri sa mga taong walang pakialam sa kanilang espiritual na kalagayan. Maaring sila ay kaibigan, kamag-anak o kakilala na tila maayos sa panlabas, ngunit puno ng pagkukulang sa panloob. Ang hindi pagnanais baguhin ang sarili ay naglilihim sa katotohanan ng kanilang kaluluwa. Kung hindi sila kikilos, sila ay nananatiling nasa landas ng kapahamakan. Ang tanging paraan upang makaligtas ang isang makasalanang walang pagsisisi ay ang tunay na pagbabago at pagtanggap ng Diyos sa kanilang puso. Kailangan nilang kilalanin ang kanilang kasalanan at humingi ng tawad ng buong puso. Ang Biblia ay nagtuturo na kahit ang pinakamabigat na kasalanan ay mapapatawad kung may tunay na pagsisisi. Ito ay paalala na ang kaligtasan ay hindi batay sa gawa lamang, kundi sa pagbabago ng puso at paglapit sa Diyos. Number 2. Ang taong mapagmataas at palaging nagmamataas. Ang ikalawang uri ng tao ay yaong puno ng kayabangan at palaging ipinagmamalaki ang kanilang sarili. Sila ay tumatangkilik sa sariling karunungan
at nag-aakalang higit sila sa iba. Sa mata ng Diyos, ang ganitong pagmamataas ay espiritual na kapahamakan. Ang Biblia ay malinaw na ang mapagmataas ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi sila magpapakumbaba. Sila ay madalas maliitin ang iba at hindi handang makinig sa payo o gabay ng matuwid. Ang kanilang puso ay sarado sa pagbabago at hindi bukas sa kalooban ng Diyos. Sa halip na maglingkod sa iba, iniisip nila ang pansariling kapakinabangan at karangalan. Ang ganitong uri ng tao ay nagtatayo ng sarili nilang kaharian, ngunit sa huli ay mawawasak din. Sa araw-araw, makikita natin sila sa mga taong laging gustong ipakita na sila ang tama at ang iba ay mali. Sila ay may mataas na posisyon sa trabaho, komunidad o pamilya, ngunit kulang sa pagpapakumbaba at kabutihan. Ang kayabangan ay nagdudulot ng pagkakahiwalay sa Diyos at sa kapwa-tao. Kapag hindi nila binago ang kanilang puso, ang espiritual na pagkamatay ay malapit na sa kanila. Ang mapagmataas ay madalas tinuturing na maayos sa mata ng mundo, ngunit sa Diyos, ang ganitong pag-uugali ay kasalanan. Ang kanilang pagmamalaki ay nagtatakip sa kanilang kahinaan at nagbubulag sa kanila sa katotohanan. Ang tanging lunas sa kayabangan ay tunay na pagpapakumbaba at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Ang Biblia ay nagtuturo na ang mapagpakumbaba ay itataas at mapapalapit sa kaligtasan. Ang mensahe sa atin ay malinaw at may bigat, sapagkat ang kayabangan ay hindi biro at may kaparusahan sa kaluluwa. Ang pagbabago ay posible, ngunit kailangan itong magsimula sa puso at hindi lamang sa panlabas na kilos. Ang pagkilala sa sariling kakulangan at paglapit sa Diyos ay susi upang maiwasan ang kapahamakan. Ito ay babala at paalala na ang kayabangan ay kaaway ng kaligtasan at kaaway ng kapayapaan sa puso. Number 3. Ang taong mapagpanggap sa panlabas ngunit mali ang puso. Ang ikatlong uri ng tao ay yaong nagpapakita ng mabuting asal sa harap ng iba, ngunit ang puso ay puno ng kasamaan. Sila ay tila mabait at maayos sa mata ng lipunan, ngunit sa likod, sila ay nanlilinlang at nagkakasala. Ang ganitong uri ng pagkukunwari ay hindi nakakaligtas sa harap ng Diyos. Ang Biblia ay nagsasabi na ang panlabas na imahe ay walang silbi kung ang puso ay malayo sa kalooban ng Diyos. Sila ay madalas nakikinabang sa kapwa sa pamamagitan ng panlilinlang at pagtatago ng tunay na intensyon. Ang kanilang mga salita ay puno ng halong kasinungalingan at kadalasan ay para sa sariling kapakinabangan lamang. Walang tunay na kabutihan ang makikita sa kanilang gawa dahil ito ay nakatuon lamang sa pagpapakita ng kaakit-akit na imahe. Sa ganitong paraan, ang kanilang espiritual na buhay ay bulag at walang direksyon. Sa araw-araw makikita natin ang ganitong uri sa mga taong laging gustong mapansin at pahalagahan ng iba. Sila ay nagtataglay ng mabuting reputasyon, ngunit sa puso ay walang pagbabago o pagsisisi. Ang kanilang pagkukunwari ay nagiging balakid sa tunay na relasyon sa Diyos at sa kapwa-tao. Kapag hindi sila kikilos, sila ay patuloy na malalayo sa kaligtasan at kapayapaan ng puso. Ang taong mapagpanggap ay madaling mahulog sa tukso at maling landas dahil sa kanilang sariling kayabangan at kasinungalingan. Ang pag-ibig sa sarili at pagkukunwari ay pumipigil sa kanila na makita ang tunay na katotohanan ng kanilang kaluluwa. Ang tanging paraan upang makaligtas ay ang tunay na pagsisisi at pagbabago ng puso sa Diyos. Ang Biblia ay nagtuturo na ang tapat na puso ay higit na mahalaga kaysa sa kahit anong panlabas na imahe o papuri ng tao. Ang babala sa atin ay malinaw sapagkat ang pagkukunwari ay nagtatakip sa kasamaan at humahadlang sa kaligtasan. Ang pagbabago ay hindi lamang sa salita kundi sa puso at sa bawat kilos na nakikita ng Diyos. Ang pagkilala sa sariling kasamaan at paglapit sa Diyos ay susi upang maibalik ang direksyon sa tamang landas. Ito ay paalala at aral na ang panlabas na imahe ay walang silbi kung ang puso ay patuloy na naglalakad sa kasalanan. Number 4. Ang taong walang pananampalataya. Ang ikaapat na uri ng tao ay yaong hindi naniniwala sa Diyos at walang pananampalataya sa Kanya. Sila ay umaasa lamang sa sarili, sa kayamanan o sa mga bagay na pansamantala lamang. Sa mata ng Diyos, ang kawalan ng pananampalataya ay nagdudulot ng espiritual na kamatayan. Ang Biblia ay malinaw na walang kaligtasan para sa mga hindi naniniwala at hindi nagtitiwala sa Kanya. Sila ay madalas maliitin ang kapangyarihan ng Diyos at mag-isip
na kaya nilang kontrolin ang lahat sa kanilang buhay. Ang kanilang puso ay sarado sa salita at mga aral ng Biblia. Sa halip na humingi ng gabay at tulong, umaasa sila sa sariling kakayahan lamang. Ang ganitong pag-uugali ay nagtataboy sa kanila mula sa tunay na kapayapaan at kaligtasan. Sa araw-araw makikita natin sila sa mga taong nag-aakala na sapat ang material na bagay at tagumpay upang maging masaya. Sila ay madalas nagiging kampante sa mundong ito at hindi iniisip ang kahihinatnan ng kanilang kaluluwa. Ang kawalan ng pananampalataya ay nagdudulot ng kahinaan sa oras ng pagsubok at paghihirap. Kung hindi sila magbabago, sila ay nananatiling malayo sa liwanag ng Diyos at sa tunay na buhay na walang hanggan. Ang taong walang pananampalataya ay madalas nahuhulog sa tukso at maling landas dahil sa kanilang sariling karunungan. Ang pag-asa sa sarili lamang ay pumipigil sa kanila na makita ang tunay na plano at gabay ng Diyos. Ang tanging lunas ay ang pagbukas ng puso at pagtanggap sa Diyos bilang gabay at tagapagligtas. Ang Biblia ay nagtuturo na ang pananampalataya ay susi sa buhay na walang hanggan at sa tunay na kapayapaan ng puso. Ang babala sa atin ay malinaw at may bigat, sapagkat ang kawalan ng pananampalataya ay humahadlang sa kaligtasan. Ang pagbabago ay posible, ngunit kailangan itong magsimula sa pagtanggap at pagtitiwala sa Diyos. Ang pagkilala sa sariling kahinaan at paglapit sa Kanya ay susi upang maiwasan ang espiritual na kapahamakan. Ito ay paalala na ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala kundi buhay at lakas na nagbibigay ng direksyon sa puso. Number 5. Ang taong matindi ang galit at hindi mapagpatawad. Ang ikalimang uri ng tao ay yaong madalas nagagalit at hindi marunong magpatawad sa kapwa. Sila ay pinipigilan ang kanilang sarili sa galit at poot na nagiging dahilan ng pagkabulok ng kanilang puso. Sa mata ng Diyos, ang hindi pagpapatawad ay isang malaking kasalanan na humahadlang sa kaligtasan. Ang Biblia ay malinaw na ang taong hindi marunong magpatawad ay hindi makalalapit sa Kanya. Sila ay madalas nagdadala ng sama ng loob at patuloy na iniisip ang pinsala na ginawa sa kanila ng iba. Ang galit ay nagiging hadlang sa tunay na kapayapaan at pagmamahal sa kapwa. Ang puso ng taong ganito ay nababalot ng kadiliman at walang liwanag ng Diyos. Kapag hindi sila nagbago, sila ay nananatiling bihag ng puot at kawalan ng kapatawaran. Sa araw-araw makikita natin sila sa mga taong hindi makalimot sa pagkakamali ng iba. Sila ay nahihirapang makipag-ayos at madalas nagiging sanhi ng alitan sa pamilya, kaibigan o komunidad. Ang hindi pagpapatawad ay nagdudulot ng paglala ng kanilang espiritual na kalagayan. Kung patuloy nilang hahayaang lamunin sila ng galit, sila ay lalayo sa tamang landas ng Diyos. Ang taong matindi ang galit ay kadalasang mahulog sa tukso ng kasamaan at pagkawasak dahil sa kanilang emosyon. Ang tanging lunas ay ang pagtanggap sa kapatawaran ng Diyos at ang pagbukas ng puso sa kapwa. Ang Biblia ay nagtuturo na ang pagpapatawad ay susi sa kapayapaan ng puso at kaligtasan. Ang pagbabago ng puso ay nagbibigay ng liwanag at kalayaan na hindi matatagpuan sa galit at sama ng loob. Kung patuloy nilang hahayaang lamunin sila ng galit at poot, mawawala ang kapayapaan sa kanilang sarili at sa paligid nila. Ang puso na matutong magpatawad ay nagiging daluyan ng biyaya at pagmamahal ng Diyos. Ang pagtanggap at pagbibigay ng kapatawaran ay nagtatanggal ng kadiliman at nagbubukas ng tunay na kaligtasan. Ito ay nagbababala at nag-aanyaya sa atin na suriin ang ating puso at tiyaking hindi tayo naging bihag ng galit. Number 6. Ang taong mahilig sa kasamaan at hindi nagbabago. Ang ika-6 na uri ng tao ay yaong patuloy na gumagawa ng kasamaan at hindi nagbabago. Sila ay abala sa paggawa ng mali at tila walang pakialam sa tama at mali. Ang Biblia ay malinaw na ang taong matagal sa kasamaan nang hindi nagsisisi ay hindi maliligtas. Ang kanilang puso ay naging matigas at bulag sa gabay ng Diyos. Sila ay kadalasang inuulit ang parehong kasalanan kahit alam ang masamang epekto nito sa sarili at kapwa. Ang kanilang mga salita at gawa ay nagdudulot ng kaguluhan at pasakit sa paligid nila. Hindi nila nakikita ang kabutihan sa paggawa ng tama dahil sa kanilang nakasanayan na kasamaan. Kung hindi sila kikilos, ang kanilang espiritual na buhay ay patuloy na lumalala. Sa araw-araw makikita natin sila sa mga taong palaging nagpapasama at nagpapahirap sa iba.
Sila ay nagiging sanhi ng alitan sa pamilya, trabaho o komunidad dahil sa kawalan ng pagsisisi. Ang ganitong ugali ay nagiging hadlang sa tunay na kaligtasan at kapayapaan ng puso kapag patuloy nilang tinatanggap at pinapayagan ang kasamaan sa kanilang buhay. Sila ay lalayo sa Diyos. Ang taong mahilig sa kasamaan ay madalas nahuhulog sa tukso ng mundo at sa sariling pagnanasa. Ang tanging paraan upang makaligtas ay ang tunay na pagsisisi at pagbabago ng puso. Ang Biblia ay nagtuturo na ang pagbabago at paglapit sa Diyos ay daan upang malampasan ang kasamaan. Kapag tinanggap nila ang gabay ng Diyos, unti-unti silang nagiging daluyan ng kabutihan at liwanag. Ang buhay na pinamumugaran ng kasamaan ay nagbubunga ng kapahamakan at kawalan ng kapayapaan. Ang bawat hakbang patungo sa kabutihan ay nagsisimula sa pagtanggap ng Diyos at pag-iwas sa lumang gawi. Ang pagbabagong tunay ay nagmumula sa puso at hindi sa salita lamang. Ang sino mang pipiliing baguhin ang sarili at sumunod sa gabay ng Diyos ay makakaranas ng liwanag at kaligtasan. Number 7. Ang taong mahilig sa kayabangan at kayamanan. Ang ikapitong uri ng tao ay yaong labis na naakit sa kayamanan at material na bagay. Sila ay inuuna ang sarili nilang interes at iniisip na ang pera at tagumpay ay sapat upang maging masaya. Sa mata ng Diyos, ang labis na pag-ibig sa kayamanan ay hadlang sa tunay na kaligtasan. Ang Biblia ay malinaw na ang taong inuuna ang material kaysa sa espiritual ay mahihirapang makalapit sa Kanya. Sila ay madalas nagiging sakim at palaging naghahangad ng higit pa kaysa sa kinakailangan. Ang puso nila ay napupuno ng kasakiman at hindi ng kabutihan o pagmamahal sa kapwa. Hindi nila nakikita ang tunay na halaga ng buhay at espiritual na kayamanan. Kapag hindi sila nagbago, ang kanilang buhay ay umiikot lamang sa pansariling interes at pagnanasa. Sa araw-araw makikita natin sila sa mga taong palaging nag-iipon, nagpapakita ng karangyaan, at nililibang ang sarili sa material na bagay. Sila ay nahuhulog sa tukso ng mundo at kadalasan ay nagiging dahilan ng pagkalito at galit sa iba. Ang kasakiman ay nagiging dahilan upang malayo sila sa liwanag at gabay ng Diyos. Kapag patuloy nilang pinapahalagahan ang material kaysa sa espiritual, nawawala ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang taong labis ang pag-ibig sa kayamanan ay madalas nagiging kampante at hindi iniisip ang kahihinatnan ng kanilang kaluluwa. Ang tanging paraan upang makaligtas ay ang pagtutok sa Diyos at hindi sa pansamantalang bagay ng mundo. Ang Biblia ay nagtuturo na ang tunay na kayamanan ay nasa puso at sa mabubuting gawa, hindi sa material na bagay. Ang paglimita sa sarili at pagbibigay ng halaga sa espiritual kaysa sa material ay nagbubukas ng daan sa tunay na kapayapaan at kaligtasan. Ang labis na pagnanasa sa kayamanan ay nagbubunga ng kawalan ng katuwiran at pagkakahiwalay sa Diyos. Ang pagtutok sa puso at hindi sa material ay susi upang hindi maligaw sa landas ng kasamaan. Ang tunay na pagpapala at kaligtasan ay makakamtan sa pagtitiwala at pagsunod sa gabay ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng pansariling kasakiman at pagtutok sa kalooban ng Diyos, matatagpuan ang kapayapaan at tunay na kaligtasan ng kaluluwa. Number 8. Ang taong hindi nais sundin ang kalooban ng Diyos. Ang ikawalong uri ng tao ay yaong ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos at palaging tumatanggi sa kanyang mga utos. Sila ay gumagawa ng kanilang sariling plano at iniisip na sapat ang sariling kaalaman at karunungan. Sa mata ng Diyos, ang pagtanggi sa Kanya ay paglalayo sa liwanag at tunay na buhay. Ang Biblia ay malinaw na ang taong hindi sumusunod sa Kanyang salita ay hindi makaliligtas. Sila ay madalas pinapaniwala ang sarili na kaya nilang magdesisyon para sa kanilang kapalaran nang hindi kinakailangan ng gabay ng Diyos. Ang kanilang puso ay sarado sa aral at babala na nagmumula sa Kanya. Ang pagtanggi sa kalooban ng Diyos ay nagdudulot ng kawalan ng direksyon at pagkalito sa espiritual na buhay. Kung hindi sila magbago, ang kanilang kaluluwa ay patuloy na maliligaw at mawawala sa tamang landas. Sa araw-araw, makikita natin sila sa mga taong pinipili ang sariling kagustuhan kaysa sa paggawa ng tama. Sila ay umaasa sa sariling lakas at kakayahan, ngunit nakakalimot sa pinakamahalagang gabay sa buhay. Ang ganitong ugali ay humahadlang sa tunay na kapayapaan at pagkakakilala sa Diyos. Kapag patuloy nilang pinili ang sariling plano kaysa sa kalooban,
sila ay lalayo sa liwanag at pag-ibig ng Diyos. Ang taong ayaw sumunod sa Diyos ay madaling mahulog sa tukso at maling landas. Ang tanging paraan upang makaligtas ay ang pagbukas ng puso at pagtanggap sa gabay ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang Biblia ay nagtuturo na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay daan upang maranasan ang tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang pusong handang tanggapin ang Kanya at kumilos ayon sa Kanyang salita ay nakatatanggap ng liwanag na hindi matitinag ng kasamaan o tukso. Ang pagtanggi sa kalooban ng Diyos ay nagdudulot ng kawalang kapayapaan at kawalan ng direksyon sa buhay. Ang sino mang pipiling makinig at umayon sa Kanya ay makakahanap ng kaligtasan at tunay na kasiyahan. Ang buhay ay nagiging mas makabuluhan kapag ang puso ay sumusunod sa Diyos at hindi sa sariling kagustuhan lamang. Ang tunay na kapayapaan at kaligtasan ay makakamtan lamang ng taong bukas sa Kanya at handang sundin ang bawat hakbang na itinuro ng Diyos. Bakit mahalaga ang lahat ng tinalakay natin sa video na ito para sa iyong buhay at kaluluwa? Dahil ang bawat babala at aral na ito ay gabay upang makita mo kung nasaan ka sa mata ng Diyos at kung paano ka makaliligtas. Marami sa atin ang nakakaligtaan ng kahalagahan ng puso, galaw at isip sa relasyon natin sa Kanya. Ngunit ang kaalaman ay kapangyarihan at ang pag-unawa sa mga babala ng Biblia ay daan upang maiwasan ang espiritual na kapahamakan. Ang 8 uri ng tao na tinalakay natin ay hindi lamang basta listahan, ito ay salamin ng ating sariling buhay. Maaring may nakitang sarili sa ilan at ito ay hindi para takutin ka kundi para gisingin at gabayan ka. Ang bawat aral ay pagkakataon upang magbago at lumapit sa Diyos upang maayos ang puso at buhay. Huwag mong hayaang ang mga bagay na ito ay dumaan lang sa iyong pandinig, kundi hayaan mo itong kumilos sa iyong puso. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin ang nilalaman ng Biblia sa wikang Tagalog. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang salita at pagtanggap sa Kanya, ang bawat hakbang mo ay nagiging daan ng liwanag at kaligtasan. Ang pagbabago at tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa puso na bukas sa Diyos at handang sumunod sa Kanyang kalooban. Huwag mong ipagpaliban ang pagkakataon sapagkat ang bawat sandali ay mahalaga sa iyong espiritual na buhay. Sa pagtatapos, tandaan na ang liwanag ng Diyos ay laging handang gabayan ka sa kabila ng iyong pagkukulang at kasalanan. Ang tunay na kapayapaan at kaligtasan ay hindi nasusukat sa kayamanan o karangalan, kundi sa puso at pagsunod sa Kanya. Ang bawat hakbang patungo sa kabutihan ay hakbang patungo sa walang hangganang buhay at liwanag na hindi kailanman maglalaho. Ngayon ang pagkakataon ay nasa iyong kamay upang suriin ang sarili, baguhin ang puso at tanggapin ang gabay ng Diyos.